Ito yung Aimee, dawit sa kaso ni Daryl Yap. Sino ang nagpalabas nito? Okay. So, ito rin mga kaloys, ay parang may puting ahas din sila. Okay. Ayon sa source namin. Okay. So, ito po mga kaloys. Pero ano talaga, binroadcast talaga nila at pinost talaga nila. Okay. Kung paano nila nasabi na si Aimee ang nasa likod or siya ang nag-produce ng itong movie na Pepsi Paloma. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kaloys, para sa akin may malis na po talaga yung title. Ibig sabihin nun ay malisyoso na po yung paglagay ng title ni Direk Daryl Yap sa title pa lang na The Rapist of Pepsi Paloma. 'Di ba? Pero yun na nga, ang trailer nga is nasama dun si Vic Soto. 'Di ba? So may malis na talaga. Kaya nga tagilid dito si Direk Daryl Yap. Yung tanong ko before, 'di ba? Tutulungan kaya ni Aimee itong si Direk Daryl Yap kasi BFF niya? Or tutulungan niya dahil nga madadawit din siya? 'Di ba? Yun yung katanungan natin mga kaloys kahapon. So, eto na mga kaloys, yung kay Direk Daryl Yap. Okay, ayan. So, ito po ay pinost ng Impact Leadership. Okay? Mag-analyze tayo dito mga kaloys sabi dito, Senator Amy Marcos has allegedly backed Direk Daryl Yap's upcoming film, The Rapist of Pepsi Paloma. So, from the title itself, may malis na talaga. Para sa akin, may malis na talaga. Which has been accused of being a political motivated smear campaign aimed at boosting her re-election bid. Ibig sabihin nun ay para itong makinabang dito si Senator dito sa movie na ito. Okay, bakit? Okay. Kasi nga dito sabi ng Politico website na a source claim the film seeks to tarnish the reputation of former Senate President Tito Soto, who consistently ranks high in pre-election surveys, unlike Aimee, whose ranking have recently declined. Actually mga kalis, didecline talaga yan si Aimee kasi traitor siya sa Marcos Senior Loyalist, traitor din siya sa mga DDS. Hindi naman siya iboboto ng mga dilawan. Nagets niyo mga kaloys? Ibabasura si Aimee ng mga loyalista ng kanyang ama. Kasi nga si Aimee ay nilamo na corrupt na sistema. Okay? So, sabi dito, the movie is reportedly aimed at bringing down Vic's brother, former Senator Vicente Soto, to improve Aimee's chance of re-election. In-explain ko niyan sa inyo mga kalis, di ba? Top 12 lang ang maging senator. So kung sisiraan nila si Erwin Tulfo, sisiraan nila si Soto, syempre bababa yun, di ba? So may chance sila na yung mga voters nung sinisiraan ay iboboto sila. Okay? Kasi top 12 lang kahit number 12 ka, senator ka pa rin . Di ba? Hindi mo na kailangan maging top 1 or whatever. Basta papasok ka lang sa top 12. Di ba? So, eto na tayo mga kalis. Mag-analyze na tayo dito. What's the probability? Na totoo nga, si Aimee ang nag-produce nitong The Rapist of Pepsi Paloma. Kung babalikan natin mga kaloys, yung sinabi ni Christopher Min. Ano ba yung sinabi ni Christopher Min? Di ba, nagkausap sila ni Direk Daryl Yap? Di ba, parang nalungkot si Direk Daryl Yap na bakit ayaw i-produce ng Viva Films ang The Rapist of Pepsi Paloma. Pero nagpasalamat pa rin si Direk Daryl Yap daw kasi binitawan siya or pinayagan siya ng boss ng Viva Films na mag-produce ng movie pero hindi ang Viva Films ang magkapital or yung mag-produce nga, yung magkapital nga, pera. Okay? So, kung maalala nyo, nag-post din si Direk Daryl Yap, nagpasalamat sa kay Boss Vic ng Viva. Diba na, ay salamat at pinayagan mo ako na makapag-produce ng film kahit nakakontrata ako sa inyo. Diba yun yung pinost ni Direk Daryl Yap. Ito na nga ang katanungan ko last night. Okay? Sino ang nagpondo sa movie na ito? Si Direk Daryl Yap ba? Kasi nga 'di ba may mga artista siya.
may mga talent, di ba? So, ibig sabihin nun, kailangan nun mga sahod. Right? So, saan kukuha ng pera itong si Drake Darryl Yap? You have to remember, mga kaloys, si Aimee din, isa sa producer ng Made in Malacanang, na kumita talaga ng almost 1 billion. Di ba? So, walang iba tayong makikitang anggulo dito na pwedeng maging producer ni Drake Darryl Yap, kundi si Aimee Marcos. So para sa akin mga kaloy, sobrang laki ng probability na si Aimee Marcos nga ang nasa likod nito. Okay? Kung hindi man sabi niya, hindi ako producer yan, pwede kasing pinahiram niya si Drake Darryl Yap ng pera para matuloy lang ang pag-produce ng pelikula na ito na ikakasira ng mga Soto. Lalo na rin yung anak ni Vic Soto na si Vico Soto, di ba, na tatakbo rin for the second term sa Pasig City. Ano sa tingin niyo mga kaloys dito sa ating analysis? Sang-ayon ba kayo na malaki talaga ang tsansa na itong si Aimee ang nasa likod ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma? Ano sa tingin niyo mga kaloys? Comment naman dyan. Ayan, bakit wala nagko-comment sa inyo? Huwag naman kayong mahiya. Okay? Si Liz against talaga. Alam kong idol mo talaga si Magalong, Liz. Pero anyway, yun yung po ang aking analysis. Okay? Abangan natin kung sino sa atin ang bibingo doon sa ating analysis. Okay? Comment dyan. So, ayan mga kaloys. I hope to see you sa susunod natin na live discussion. At huwag niyong kalimutan ang aking payo. Okay? Huwag po kayong maging panatiko sa mga politiko. Kasi nga, may kanya-kanya po silang mga vested interest. Nag-aaway-away man yan sila ngayon, pwede rin sila magkaibigan later on. Pero sino ang kawawa in return? Kayo, taxpayers, taong bayan. Kaya nga hindi umuunlad ng Pilipinas kasi ang daming mga panatiko ng mga Pilipino. Hindi nag-iisip, di ba? So, anyway, ingat-ingat. And if you like this video mga kalays at gusto nyong re-upload, go ahead. Okay? Hindi ko kayo i-copyright strike. Pero wag naman yung garapalan talaga mga kalays. Okay? And I hope to see you sa susunod natin na live discussion. And ingat and God bless everyone. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. And just a note, our Facebook page has been censored by the yellow fact checkers. That's why you can't see most of our posts on your news feeds. Let's make Philippines great again.